Magagawa mo bang patawarin ang iyong magulang na minsay nagkulang at nagkasala sa iyo? Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Bata pa lamang ay namulat na sa kahirapan sa Erica. Lalo na nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tindera lamang ng gulay ang kanyang ina at sumasama siya sa palengke para tumulong magtinda. Madalas ring tampuhan ng tukso ang nanay niya dahil bulag ang isang mata nito. Tuwing pinagtatawanan ng mga kagaya niyang bata ang kanyang ina, ay para bang sinasaksak ang puso niya. Yun rin kasi ang dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang ama. Nakakita ito ng mas maganda at walang kapansanan. Kahit sumama ito roon at iniwan sila. Pero sa kabila ng kapansanan ng kanyang ina, ay hindi ito naging hadlang. Napakasipag nito sa trabaho at maalaga ito sa kanya. Kung minsan, ay tumatanggap rin ito ng labada. Hanggang sa magdalaga na nga sa Erica, ay walang nagbago sa ugali niya. Hindi siya kagaya ng iba na ikinakahiya ang magulang. Sige na kasi, Nay. May meeting po sa school. PTA meeting po. At kailangan lahat ng parents ay naroon. Hindi na, anak. Siguradong pagtatawanan ka lang ng mga kaklase mo kapag nalaman nilang bulag ang nanay mo. Wala po akong pakialam sa kanila, Nay. Hayaan niyo lamang po sila. Magsasawa rin silang pagtawanan tayo. Proud na proud po ako sa inyo, Nay, at ipinagmamalaki ko pong ikaw po ang nanay ko. Alam mo, anak, napakaswerte ko kasi ikaw ang naging anak ko. Hindi ka kagaya ng ibang kabataan na ikinakahiya ang mga magulang kapag may kapansanan o hindi naman kaya ay mahirap ang buhay. Kasi nga po, hindi po ako sila, Nay. May karma po ang mga ganoon sa mga magulang. So ano po, pupunta na po kayo, Nay? Hintayin ko po kayo ron, ha? Tumango naman ito sa kanya, kahit napangiti siya. Siya lamang ang laging nagpapalakas ng loob ng kanyang ina. Tatalikod na sana siya nang maisipan niyang tanungin kung bakit nga ba ito napulag. Dahil kailanman ay hindi niya ito natanong. Nay, bakit nga po pala napulag ang isang mata niyo? Na paano po ba talaga yan? Inborn po ba yan? Hindi, anak. Bigla na lamang nanlabo ang mga mata ko. Sumasakit. Minsan nga hindi ko na nakikilala yung kahit na malapit lang na nasa akin. Tapos yun, unti-unti na akong hindi nakakita. Buti nga ay hindi nadamay yung isa kong mata. Di mas lalo akong nahirapan, anak. Nung mabulag ang isang mata ko, kapapanganak ko lamang noon sa'yo. Tapos magmula noon ay unti-unti nang nagbago sa akin ng tatay mo. Parang ikinakaya niya na ako. Hanggang sa makahanap na nga siya ng ipapalit niya sa akin. Hindi na nga napigilan ng kanyang ina na mapaluha habang ikinikwento nito ang nangyari. Sa tingin mo, Nay, may possibility po ba na mamana ko po ang sakit niyo? Mapupulag rin po ba ako? Naku, anak, hindi mangyayari yon. Huwag mong isipin yan. Sige na, pumasok ka na, ha? Susunod ako, pupunta ako sa PTA meeting niyo. Yumakap naman siya rito bago tuluyang umalis at pumasok sa eskwelahan. Kahit nagtuturo ang teacher sa harapan, ay para bang hindi niya ito naririnig. Dahil ang isip niya ay naroon pa rin sa usapan nila kanina ng kanyang ina. Hindi, ayokong mabulag. Hindi pwede. Marami akong pangarap na gustong matupad. Ayokong maranasan ng nararanasang hirap ng nanay ko mula sa panlalait sa kanya ng ibang tao at ayokong pagtawanan ako ng mga tao. Wika niya sa sarili at nang ituon niya ang kanyang tingin sa kanyang teacher, ay masama na pala ang tingin nito sa kanya. May itinanong ito sa kanya ukol sa diniskas nito sa harapan. Pero dahil sa hindi siya nakikinig, ay hindi niya malaman ang kanyang isasagot. Dahil doon, ay pinagtawanan tuloy siya ng iba niyang mga kaklase. Nakaagad rin namang binuwal ng kanilang guro. Pakiramdam niya isasabog na siya sa kahihiyan. Ayaw na ayaw niya ang pagtatawanan
lalo na't hindi alam ng mga ito ang tunay na dahilan kung bakit naglalayag ang isipan niya. Kinabukasan, paglabas niya ng eskwelahan, ay natanaw niya kaagad ang kanyang ama na nakasandal sa tricycle nito. Nakatanaw rin ito sa kanya kung kaya naman mabilis niya itong iniwasan ng tingin na tila ba hindi niya ito napansin. Naglakad siya papalayo sa direksyon nito, ngunit sinundan pa rin siya nito. "Anak, sandali lang. Kausapin mo naman ako." Bakit po ba? Bakit pa nagpapabalik-balik ka rito? Ilang beses ko bang kailangan sabihin na ayaw na kitang makita pa? Nagalit ako sa'yo dahil pinabayaan mo kami ni nanay. Sanay na ako na wala ka, tay. Sanay na kami ni nanay na kaming dalawa lamang ang magkasama sa buhay. Hindi na ako yung dating Erika na sabik sa ama. Binago na ako ng sama ng loob. Alam mo, mas nadadagdagan ng sama ng loob ko sa'yo sa tuwing pinagtatawanan si nanay dahil sa kondisyon niya. Sa tuwing nagkukutom kaming dalawa, doon ka na lamang sa ipinalit mo sa amin ni nanay dahil mas mahal mo yon kaysa sa amin. Hindi ka na namin kailangan pa. Dahil sa kanyang mga sinabi, ay nagsunod-sunod rin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mahal na mahal niya ang kanyang ama at labag sa kalooban niya ang mga binitawan niyang masasakit na salita. Ngunit iyon lamang ang naisip niyang paraan upang tumigil na ito dahil sa tuwing nakikita niya ito ay mas lalo lamang siyang nasasaktan at naaalala ang araw na iniwan sila nito kahit nagmamakaawa pa sila na huwag silang iwan. "Alam ko, anak, na napakasakit ng ginawa ko sa inyo ng nanay mo noon. Pero sana naman, anak, na mahanap mo riyan sa puso mo ang patawarin ako. Mahal na mahal kita, anak. Inaamin ko na nagkamali ako noon. Pero narito ako para bumawi sa iyo. Lahat gagawin ko mapatawad mo lamang ako, anak." Bakit pa po ba kayo bumabalik? Dahil po ba iniwan ka rin ang ipinagbalik mo sa amin ni nanay? Kaya ngayon ay bumabalik ka sa amin? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng maiwan. Sobrang sakit. Hindi ko po alam kung kaya pa kitang patawarin sa ngayon, Itay. Makakaalis ka na po. Sinubukan pa siya nitong hawakan sa braso, pero mabilis rin niyang iniwas at tumalikod nito. "Anak, hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo at sa nanay mo. Sa graduation mo, anak, ay pupunta ako roon," sabi ng kanyang ama. Ngunit hindi niya na ito nilingon pa at nilakihan ng mga hakbang upang tuluyan na siyang makalayo sa kanyang ama. Mahal na mahal kita, Tay. Pero sobrang sakit ng ginawa mo sa amin ni nanay. Wika niya sa kanyang sarili habang patuloy pa rin siya sa paglalakad at umiiyak. Kahit ilang beses siyang binabalik-balikan ng kanyang ama sa eskwelahan, ay hindi niya ito sinasabi sa kanyang ina. Ayaw niyang ipabatid dito na nais ng kanyang ama na bumalik sa buhay nila. Dahil alam niyang matinding trauma ang iniwan ito sa kanila. Pag-uwi niya, ay kaagad niyang itinuon ang atensyon niya sa mga libro na nasa kwarto niya. Magbabasa na lamang siya upang kahit papaano ay maalis sa isipan niya ang kanyang ama. Ngunit habang nagbabasa siya, ay nakaramdam siya ng pagkahilo at lumalabo rin ang paningin niya. Halos hindi niya na mabasa ang mga maliliit na letra sa libro. Dahil doon, ay binitawan niya ito at kinuskos ang mga mata. Biglang pumasok sa isip niya na baka mabulag din siya. Muli niyang kinuha ang libro para malaman niya kung hindi na ba malabo ang kanyang paningin. Ngunit ganoon pa rin, malabo pa rin ang paningin niya. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Ayaw naman niyang ipaalam kay Irene na lumalabo na ang paningin niya. Dahil alam niyang mag-aalala lamang ito sa kanya, kung kaya't hinayaan na lamang niya ito. Subalit habang tumatagal, ay mas lalong lumalala ang pagkahilo, pananakit ng mga mata niya, at lumalabo na ng sobra ang paningin niya. "Bakit hindi mo pa kasi sabihin sa nanay mo ang patungkol sa panlalabo ng mga mata mo? Para naman maagapan yan. Saka baka makuha pa sa salamin, hindi ba? Huwag kang mag-isip ng negatibo, Erika. Hindi porket nabulag ang isang mata ng nanay mo, ay mabubulag ka na rin. Hindi ba't sabi mo naman ay hindi inborn ang pagiging bulag niya?" Oo, hindi nga. Pero paano kung nasa lahi pala namin ang pagiging bulag? Kahit pa ulit-ulit kong sabihin sa isipan ko na hindi ako maging bulag, kagaya ni nanay. Pero natatakot pa rin ako. Natatakot ako na magising na lamang ako na hindi na nakakakita.
Hindi naman nagsalita ang kanyang kaibigang si Edward at isinandal na lamang niya ang ulo niya sa balikat nito. Makalipas ang 2 buwan, ay nagising na lamang sa Erica na wala na siyang makita. Bakit kaya madilim? Brownout ba? Tanong niya sa sarili at kinakapa ang switch ng ilaw sa kanilang kwarto. Anak, anong ginagawa mo? Bakit po pinapatay ang ilaw? Pinapatay po? Hindi po ba't kanina pa po nakapatay ang ilaw? Kanina pa po madilim eh. Anong nangyayari sa'yo anak? Anong madilim ang sinasabi mo? Nagtatakang tanong nito sa kanya at ito na nga ang nagsindi ng ilaw. Huwag mong sabihin na wala kang makita anak. Nay, wala nga po ata. Bulag na po ako. Wala na po akong makita. Wala na. Sabay hagulgol niya at niyakap naman siya nito. Hindi malaman ng kanyang ina ang gagawin dahil sa nangyari sa kanya. Hanggang sumapit ang umaga at ganoon pa rin. Wala pa rin siyang makita, ni kahit kaunting liwanag. Nangutang lamang si Irene ng pera upang maipa-check up siya sa ophthalmologist. Ngunit ayon sa tumingin sa mga mata ni Irene, ay hindi na ito makakakita pa. At ang tanging paraan na lamang ay operasyon. Iyon ay kung merong magdodonate sa kanya ng mga mata para makakita siyang muli. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa ang mag-ina sa balitang iyon. Hindi sila makapaniwala na ang kinakatakutan nilang dalawa ay nangyari na pala. Si Irene nga ang nagsilbing mga mata ni Erica. Dahil sa kanilang dalawa ay siya ang nakakakita pa. Ang isang mata lang naman kasi niya ang nabulag. Hindi kagaya ni Erica na ang dalawang mga mata nito ay wala nang makita. Kinakailangan ring huminto ni Erica sa pag-aaral dahil sa kanyang kondisyon. Walang araw na hindi siya umiiyak dahil sa kalagayan niya. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay at nawala na rin siya ng ganang mabuhay. Ilang beses na rin niyang pinagtangka ang tapusin ng buhay niya, pero lagi siyang nakakaligtas. Aniya ay mas gugustuhin na lamang niyang maging pilay ang kanyang mga paa kaysa siya ay mabulag dahil ito na ata ang pinakamahirap sa lahat. Dapat nay, hinayaan mo na lamang akong mamatay kasi naman naghihirap ako ng ganito. Ano po bang silbi ko sa mundo? Wala hindi ba? Mas lalo ka lamang mahihirapan at ganoon rin ako nay. Ayoko na po. Ayoko ng ganito. Dagdag pasanin mo pa ako. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Mas hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala. Ikaw na lamang ang meron ako. Alam kong masakit at mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Pero alam ko rin na may awa ang Diyos at hindi niya hahayaan na habang buhay kang magdusa anak. Pero papaano nga po hindi ba? Wala namang tao na gugustuhin na maging donor ng mga mata dahil siya naman ang hindi makakakita. Malapit na ang birthday ko at yun ang pinakamalungkot na kaarawan ko nay. Ang tanging gusto ko na lamang sa birthday ko ay hindi na ako mahirapan pa magdusa ng ganito at alam kong kamatayan lamang ang tanging paraan ni nay. Anak naman, tigilan mo na yan. Huwag tayong susuko anak. Makakakita ka ulit. Ayoko pong umasa sa bagay na alam kong napaka-imposible. Pabayaan mo na lamang po ako inay. Hinding-hindi kita pababayaan anak. Kapag nawala ka, ay wala na ring halaga ang buhay ko. Kaya lumaban ka anak. Lumaban ka. Hindi na nga nagsalita pa si Erica. Tama rin naman ang kanyang ina. Dahil lumalaban lamang ito sa buhay. Dahil sa kanya, siya ang nagsisilbing lakas nito. Kinabukasan ay nagtungo si Reynan sa pwesto na Irene. Mahigit 1 buwan na rin kasi niyang hindi nakikita ang kanyang anak. Teka, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang sanang itanong kung saang eskwelahan lumipat sa Erica. Bakit hindi ko na siya nakikita? Talagang wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa anak mo, no? Kung sa bagay, sarili mo lang naman talaga ang iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba sa anak natin? Hindi na nakakakita sa Erica Reynan. Bulag na ang anak ko. Alam mo bang kung gaano kasakit yun para sa akin? Lalo na sa kanya. Kung pwede ko lang i-donate ang mata ko ay ginawa ko na. Ano ka mo? Sa Erica? Nabulag siya. Narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba?
At hindi ko na uulitin pa. Makakaalis ka na. Pero gusto ko siyang makita, Irene. Dalhin mo ako sa kanya. Ngunit hindi siya pinayagan ni Irene na makita ang kanyang anak. At sinabi pa nito na pabayaan na lamang silang mag-ina, gaya ng ginawa niyang pagpapabaya noon sa mga ito. Magsisiman siya ng labis, ngunit huli na ang lahat dahil naging pusong bato na ang kanyang mag-ina at mukhang hindi na siya mapapatawad ng mga ito. Makalipas ang 2 buwan, ay nakatanggap ng tawag mula sa ospital si Irene dahil meron daw donor ng mga mata para kay Erica. Nang tanungin niya ito kung sino ang mabuting tao na nag-donate ng mga mata para sa kanyang mahal na anak, ngunit tipid lamang ang sagot ng doktor. Tumawag lang raw kasi ito at ayaw ipaalam kung sino ito. Kaagad niyang sinabi ni Irene ang napakagandang balita na iyon kay Erica. Dahil sa susunod na linggo ay kaarawan na nito. Napakagandang regalo nito para sa dalaga. Wala ngang mapaglagyan ng saya ni Erica nang malaman niyang makakakita na siyang muli. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng operasyon niya. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. At nagpapasalamat siya sa taong nag-donate ng kornea kahit hindi niya kilala kung sino ito. Hanggang sa naging matagumpay nga ang isinagawang corneal transplant. At naka-confine pa rin siya kahit birthday na niya. Happy birthday, anak! Sa wakas ay makakakita ka ng muli. Napakabuti ng puso na nag-donate ng mga mata sa iyo. Oo nga po, Nay. Gusto ko po siyang makilala para personal po na magpasalamat sa kanya. Pero paano mo pasasalamatan ng taong patay na? Napalingon si Irene sa pinanggalingan ng boses na iyon at nakita niyang si Roland iyon, ang panganay ng kapatid na Reynan. Anong ibig mong sabihin, Kuya Roland? Kilala mo ba ang nag-donate ng kornea kay Erica? Si Reynan. Siya ang nag-donate kay Erica. Siya ang nag-donate ng mga mata sa kanyang anak. Ayaw niyang ipasabi ito para hindi na malungkot pa si Erica. Pero kailangan niyong malaman na kahit iniwan at nagkulang sa inyo ang kapatid ko, mahal na mahal pa rin niya ang anak niya. Ibinangga niya ang sasakyan niya sa puno at pinotektahan lamang niya ang kanyang mga mata para ma-donate ito kay Erica. Buhay pa siya nang dalhin siya sa ospital. Mahigpit niyang ibinili na wag ko na itong sabihin sa inyo. May iniwan na rin siyang sulat na magpapatunay na siya talaga ang donor ng anak mo. Hindi po totoo yan. Buhay pa po ang tatay ko. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya na napatawad ko na siya at mahal na mahal ko pa rin po siya kahit iniwan niya kami ni Inay. Sabihin mo sa akin, Tito, na buhay pa po ang tatay ko. Pero huli na, Erica. Pinakremate na namin ang bangkay niya. Kung gusto niyong kuhain ang abo niya, kuhain niyo na lamang sa bahay pagkalabas mo dito sa ospital. Pero hindi po ito ang gusto kong birthday gift, Tito. Kung alam ko lang sana na buhay niya ang kapalit, di sana kahit hindi na lamang ako nakakita pang muli. Wala na tayong magagawa pa, Erica. Nangyari na ang nangyari. Pahalagaan mo na lamang ang regalong iniwan sa'yo ng ama mo. Alam kong masaya siya kung saan man siya naroon ngayon. Nagkulang at nagkasala man siya sa inyo. Pinila naman niya yon. Tanggapin na lamang natin na ang buhay ay hindi laging masaya. At pahalagahan ang mga taong nagsakripisyo para sa mga mahal nila sa buhay. May mga pera rin na naiwan sa Reynan. At para raw yun sa pag-aaral mo, Iha. Maiwan na kita ha, pamangkin. Magpagaling ka muna. Yumakap lamang ito sa kanya at kaagad na ring umalis. Nang makalabas nga siya ng ospital at muli na siyang nakakakita, ay pumunta sila sa bahay ng Tito Roland niya upang kuhanin ang abo ng kanyang ama. Walang tigil sa pagluha ang kanyang mga mata habang yakap-yakap ang abo ng kanyang ama. Hindi niya lubos akalain na magagawang itaya ng tatay niya ang buhay nito para lamang makakita siya. Hindi ko po sasayangin ang sakripisyo niyo, Itay. Mag-aaral po ako ng mabuti. Sorry po kung hindi ko po nasabi sa iyo na napatawad na kita at mahal na rin po kita, Itay. Sorry po kung naging matigas po ang puso ko. Nasaktan lang po talaga ako, Itay. Huling kita na pala natin yon. Sana pala, sinabi ko na sa iyo yung toong nararamdaman ko noong mga panahong iyon. Wala na sana akong pinagsisisihan sa ngayon.
Patawarin mo rin ako, anak. Ipinagdamot kasi kita sa kanya. Gusto kanyang makita nung panahong bulag ka. Pero hindi ako pumayag dahil galit ako sa kanya. Sobra rin akong nagsisisi, anak. Kaya patawarin mo ako. Naiintindihan po kita, inay. Naiintindihan ko po yung nararamdaman mo. At wala akong karapatan para i-invalidate yan. Saka hindi naman natin alam na iiwan pala niya tayo. Siguro ay kailangan na rin nating patawarin ang mga sarili natin, Nay. Lumapit nga ito sa kanya at niyakap siya ng maigpit. Puro hagulgol lamang nila ang tanging naririnig ng oras na ito. Muli ngang bumalik sa pag-aaral si Erica dahil sa tulong na rin ng pera ang iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hanggang sa makapagtapos nga siya ng pag-aaral. Hindi niya sinayang ang sakripisyo ng kanyang ama at ipinagmamalaki niya ito sa mga taong nakakausap niya o nakakakwentuhan niya patungkol sa nangyari sa buhay niya. Para sa kanya at sa mga tao ay bayani ang kanyang ama at napakaulirang ina naman ang kanyang ina. Tay, isa na po akong ganap na abogado ngayon. Alam kong masaya ka na sa naging tagumpay ko sa buhay. Mahal na mahal po kita. Kung saan man po kayo naroon, sana po ay masaya po kayo para sa akin. Salamat po sa lahat-lahat, Itay. Hindi po kayo mawawala sa puso't isipan ko. Mahal na mahal ko po kayo. At proud po ako dahil kayo po ang naging tatay ko. Maraming salamat po ulit, Tay. Pagkatapos niyang sabihin iyon sa harap ng abo ng kanyang ama, ay nagyakap sila ng kanyang ina. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may pagkukulang. Pero ang lahat ng yan ay maaaring mabago kung matututunan natin kung paanong humingi ng tawad at pagsisihan natin ang ating mga naging kasalanan. At para sa mga tao naman na may hinanakit pa sa kanilang mga puso, matutunan sana natin ang magpatawad. Sapagkat sa pagpapatawad, sarili rin natin ang unang nakikinabang nito. Mabigat kasi ang buhay kapag may galit tayong dinadala sa araw-araw. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating video para naman mapanood rin at mapakinggan ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.